The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 23. Sana ako rin may kapatid. Don't worry, sweetheart. I don't have plan of having just one child. We will build a team soon. You wouldn't mind, do you? Teka, ang dami naman yata nun. Hindi kaya pagsawaan mo na ako pagkatapos? Pumalag si Reyna pero ang totoo ay kahit ilang anak pa ay kaya niyang ibigay sa lalaking minamahal niya ng buong puso. Pagsawaan? That will never happen. But honestly, gusto ko ng isang malaking pamilya. He insisted. Ilang kupunan bang gusto mo? Tanong ni Reyna sa nang aakit na tinig. Iniyakap ang isang palad sa dibdib nito at hinaplos-haplos ang pinong buhok mula sa nakabukas na botones ng polo nito. Kunwari ay nag-iisip ito. Pwede na sa akin ang 2 kupunan. Natatawang sagot ni Froilan. Akmang hahampasin niya ito pero kaagad nitong nasalo ang pulsuhan niya at dinala iyon sa mga labi. Albie, please. Kahit ilang anak pa ang ibigay mo sa akin. Froilan, hinaplos ni Reyna ang guwapong mukha ng binata. Siya ang kusang tumawid sa pagitan ng kanilang mga labi. Hindi man niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron sila, ay natitiyak naman niyang ito lang ang nag-iisang lalaking mamahalin niya. Habang nila pareho ang paghinga ng maghiwalay ang kanilang mga labi, ang mga mata ay namumungay sa matinding makamundong pangangailangan na muling mag-isa ang kanilang mga katawan. Madalas ka ba sa bahaging ito ng asyenda? Nagsimula ang mga halik ni Froilan sa leeg niya. Yes. Sagot niya na tila nagniningis na apoy. Nakikiliti siya sa ginagawa ni Froilan. Kung ganon, alam mo kung may nagagawing mga trabahador dito o wala. Nasa malayong bahagi na tayo ng asyenda at sa katunayan, bihira lang ang taong pumunta dito. Napasinghap siya at naputo lang sasabihin niya nang maramdaman ang mainit nitong bibig sa kabilang tuktok ng dibdib niya habang humahaplos sa likuran niya ang isang palad nito. Lucky us then. We can start to make our team. Yes, we can. Froilan was about to do thing nang maulinagan ang papalapit na yabag ng kabayo. Nagtatanong ang mga mata na tiningala siya. Si Reyna ay mariing umiling. Namumula ang magkabilang pisngi sa kahihiyan. Kasasabi lang niya na bihira lang may magawi sa asyenda na tauhan nila sa bahaging iyon pero heto ngayon at may paparating. Akala ko ba? Hindi ko alam. Maniwala ka. Maagap na putol na Reyna sa sasabihin ng binata. Hinaplos ni Froilan ang pisngi niya. It's alright. Perhaps, this is not the right time to make our team and besides, we've already started, diba? Pinang-abot nito ang mabilis na kanilang mga labi saka ito mismo ang nagsara ng botones na suot niya na puting blausa. Sa isip-isip na Reyna ay tama naman ito. Maraming beses na siyang inangkin ni Froilan at marahil ay makakabuo rin sila. Lalong namula ang pisngi niya. She would be the happiest woman on the earth kung sakaling magbunga ang pagpapaubayan niya sa lalaki. Carrying his child would be the best gift she'll treasure for eternity. Inilalayan siyang makatayo ni Froilan sa kahinintay na makalapit ang sakay ng papalapit na kabayo. Bumaba buhat sa kabayo, ang sakay niyon ay lumapit sa kanila. Ipagpaumanhin niyo po, senyorito, kung sinundan ko at naistorbo ko ang pamamahinga niyo na senyorita Reyna. Tinatawag ko po kayo kanina habang paparito pero ang bilis niyo magpatakbo ng kabayo. Hinging pasensyang wika ng binatilyo. Bunsong anak ito ni Mang Nardo. Ayos lang, Tonton. May mahalagang pakay ka ba? Mayroon po, senyorito. Tumawag po si Aling Dolores sa mansyon para sabihing nagkamali na ang Don Ernesto pero hindi naman po kayo makontakt. Kaya si Aling Aurora tumawag sa itay para sabihin sa inyo. Paliwanag ni Tonton. Si Reyna ay napasinghap.
Hindi maipaliwanag ang sayang nadarama sa magandang balitang hatid ng binatilyo. Maraming salamat, Tonton. Pupunta na kami ngayon sa ospital. Kung maaari, ay pakidala si Snow. Si Froilan na pinisil ang kamay niya. Sinadya niya kasing iwan ang phone sa kotse niya para walang istorbo sa kanilang pamamasyal na Rina. Wala pong problema, senyorito. Tumalim ang sagot ni Tonton na tinanggal ang pagkakatali sa puno ang kabayo. Si Froilan naman ay ganun din ang ginagawa sa tali ni Witty pagkatapos ay inalalayang makasampa sa kabayo si Rina bago ito sumakay saka matuli na pinatakbo ang kabayo. Humahangos at halos takbuhin na nila ang silid ng Don pagdating nila sa ospital pero humagulhol sa pag-iyak si Nanay Dolores ang kanilang nabungaran. Natuon ang mga mata sa direksyon ng kinaroroonan ng kanyang papa. Napapalibutan ito ng mga nurse at doktor. Nahalatang sinasalba ang buhay ng kanyang papa sa isang kritikal na kondisyon. Pumapatak ang mga luha sa mga mata na napayakap si Rina sa dibdib ni Froilan. Hindi niya kayang tingnan sa ganoong sitwasyon ng ama. Lihim si Rina ang nagdadasal na sana'y lumaban ng papa niya pero hindi yata dininggin ang dasal niya nang makita niyang dumiretso ang isang linya mula sa maliit na screen kung saan makikita ang kondisyon ng puso ng kanyang ama. Tumigil yata sa pagtibok ang kanyang puso nang sabihin ng doktor ang oras ng pagkamatay ng Don. Malakas na napasigaw si Rina. Si Froilan ay naging maagap at mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. I'm sorry, ginawa na namin lahat ng aming makakaya. Malungkot na pahayag ng doktor bago ito lumabas ng silid. Kumawala si Rina sa pagkakayakap ng lalaki. Luha ang lumapit sa direksyon ng ama. Nanginginig ang kamay na hinawakan ang isang palad nito. Papa! Gumagaral-gal ang boses niya. Humagulhol na niyakap niya ang wala ng buhay na ama. Gumising ka please! Hindi ka pwedeng mamatay, Papa! Nag-iiyak ni Ray ng wika. Please don't leave me, Papa! Please wake up! Si Froilan ay hindi napigilan ng sarili na huwag maging emosyonal. Lumapit ito sa tabi ni Rina at hinimas ang likod nito saka mahigpit na niyakap. Ito man ay hindi malaman ng sasabihan. Froilan knows how it feels about losing the person you love the most. At this grief time, he knows that she needed him and he promised that he always be at her side at any moment she needs someone else to lean on. Nagdadalamhati ang halos lahat ng mga manggagawa sa asyenda sa pagkawala ng Don. Lahat ay nakisimpatya sa kanya na labis niyang pinagpapasalamat. Higit pa roon ay ang pananatili ni Froilan sa tabi niya. Hindi siya nito kailanman iniwan at halos ang binata na rin ang nag-asikaso sa mga taong nais makiramay. Muli ay pumatak na naman ang masaganang mga luha sa mga mata ni Rina. Nababalot ng lumbay ang puso niya sa pagkawala ng papa niya. Iniwan na rin siya nito kagaya ng mama niya. Kung sana'y nananaginip lamang siya ay gugustuhin na niyang magising agad. Naroon lamang siya sa tabi ng labi ng ama. Hindi niya ito gustong iwan kahit saglit man lang. Wala rin siyang ganang kumain kundi lamang siya pinipilit ni Froilan. Ayaw din ni Rinong matulog dahil pakiwari niya lalo lamang niyang mararamdaman ang pagkawala ng kanyang papa. Higit sa lahat lalo niyang nararamdaman ang pagiging ulilang lubos kapag nag-iisa. Umiiyak ka na naman, Rina. Sinita na naupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya sa kamarahang pinisil. Sigurado akong masaya na ngayon ng tito dahil magkasama na sila ni tita, kaya huwag kang munang malungkot. Patuloy ni Nathan na pinahid ang luha sa sulok ng mga mata niya. Mag-isa na lang ako ngayon, Nathan. Hindi niya maiwasan lalong mapaiyak. Shh! Who said that? Hindi ka nag-iisa, Rina. Narito ako, si Nanay Dolores at ang mga kasambahay niya rito sa bahay. At alam kong hindi ka pababayaan ni Froilan. Suminghot si Rina pagkatapos ng ilang sandali ay inangat niya ang mukha at tinitigan ng lalaki. Tinatansya kung tama ba ang narinig niya buhat dito.
Galit ito kay Froilan, pero nagtataka siya at hindi nabasagan ng mukha ang dalawa. Nakita rin niyang nag-uusap ang mga ito. Pati na ba ang dalawang lalaki? Marahil ay para respetuhin lamang ang kanyang papa. Natutuwa siya dahil doon. Galit ka pa ba kay Froilan? Hindi niya napigilan ang sariling magtanong. Gusto rin niya makatiyak. Tipid itong ngumiti sa kanya. No, I'm not. Not anymore. Sabi ni Nathan. Hindi ba nasabi sa'yo ni Froilan ang tungkol sa... Naudlot anumang sasabihin ni Nathan nang matanaw ang babaeng papalapit sa gawin nila ni Rina. Hindi nito hinihiwalay ang mga mata sa pagkakatitig sa babae. Si Rina ay kaagad na tumayo buhat sa pagkakaupo saka sinalubong ang bagong dating. I'm sorry. Nangilid ang mga luhang sabi nito na yumakap sa kanya. Pinahid ni Rina ang mga luha sa magkabilang sulok ng mga mata sa kagumanti ng yakap dito. Salamat na karating ka. Sabi ni Rina sa malungkot na tinig. Nang long distance call kasi, siya rito upang ipaalam ang tungkol sa pagpanaw ng kanyang papa. Marahil kung sa ibang pagkakataon lamang ang muling pagkikita nilang magpinsan ay ikalulugod niya ng husto, pero masaya at nagpapasalamat pa rin siya at nakabalik ito ng bansa bago ihitid sa muling hantungan ang mga labi ng kanyang papa. Kasama kong daddy at mommy. Maya-maya ay saad nito na nilingon ang papalapit na mga magulang. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng iyong papa, iha. Sabi ng tito Carol niya, naniyakap siya. Salamat po tita, nagagalak ako at nakarating ho kayo. Sabi ni Rina na pinaglipat-lipat ang tingin sa tiyuhin at tiyahin. Hindi ko aakalain na ganitong pagkakataon kami muling magkikita ng iyong papa, iha. Malungkot na pahayag ng tito Darius niya na sinulyapan ang kabaong na kinaroroonan ng mga labi ng Don Ernesto. Mabigat ang dibdib na sinundan niya ng tingin ang mga mata ng tito Darius niya. It could be a family reunion for them because they haven't seen each other for long years. Unfortunately, ay sa masaklap na dahilan ang muli nilang pagkikita-kita. Siya nga po pala si Nathan, kaibigan ko po. Maya-maya ay pagpapakilala niya sa binata. Nathan, si Tito Darius, Tita Carol at Ella, pinsan ko. Magandang gabi sa'yo, iho. Formal na wika ng matandang lalaki. Nathan clenched his teeth as he fisted his hand as he saw the man he hated the most. He could kill the old man in an instant, but he has to hold his horses. Hindi iyon ang tamang lugar at tamang pagkakataon. Maraming salamat po sa pagparito mo, iho. Si Carol na matamis na ngumiti sa binata. Samantaling si Ella ay naging mailap ang mga mata. Tango lamang ang sinagot ni Nathan at kaagad na nagpaalam sa mga ito bago pa man ito makagawa ng hindi maganda sa lamin ng Don. He didn't even bother himself to give a glance at the woman next to Rina. Hindi nito pinansin ang sakit na lumarawan sa magandang mukha ng babae. Malayo ang binahe namin, iha, at masyado akong napagod. Would you mind if I could rest and take one of the room here? Tila hapong-hapong sad ng tiyuhin. Daddy, I could book a hotel room for us sa bahay na nadaanan natin kanina. Wika ni Ella. Lihim na sinundan ng tingin ang nakatalikod at papalabas na si Nathan. It's okay, Ella. Hindi rin ako makakapayag na sa hotel kayo tumuloy habang naririto kayo. Ipapahanda ko po agad ang dati niyong silid dito. Thank you, iha. Ang tiyuhin niya. Ginagap ng tiyahin niya ang palad niya. Salamat ulit, Rina, iha. This trip was so sudden at hindi kami nakapaghanda. Wala ho yun, tita. Natutuwa nga po ako at nakapunta kayo. Sagot ni Rina. Saglit siyang nagpaalam sa mga ito upang kausapin si Froilan na payagan nitong manatili muna sa mansyon ang tiyuhin at pinsan niya.
Kahit naman kasi binigay nito ang karapatan sa kanya ay hindi nawawala sa tiwa niya na si Froilan pa rin ang nagmamay-ari ng mansyon at ng lahat-lahat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.